Mara, sa kaliwa mo! Nasa kaliwa mo ang aswang! Ah! Mamatay ka na! Ah! 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 Yan ang dapat sa'yo! Talagang pinahirapan mo pa kami, ha? Ah! Ah! Oh, tama na, Mara, tama na! Patay na siya! Ano bang plano mo sa aswang na yan? Gawing bopis? Pasensya ka na, Kuya Nico. Nadala lang ako ng galit ko sa pesting aswang na yan. Dahil napakarami niyang pinatay sa lugar na to. Kahit tagtarin mo pa yan ng pinong-pino, eh hindi na may babalik ang mga buhay na kinuha niya. Ang mahalaga, patay na siya at hindi na madadagdagan ng mga biktima niya. Ha? Kung ganun, tapos na ngayon ang misyon natin sa lugar na to. Pwede na ba tayong umuwi, Kuya, at magpahinga? Halos 1 buwan din nating tinugis ang aswang na yan, di ba? Siguro naman, pwede na tayong magbakasyon. Total, 1 buwan tayo walang ginawa, kundi ang tugisin ang aswang na yan. Makapapagpahinga lang tayo kung wala nang hihingi ng tulong sa atin. Kaya hanggat may aswang na nagdudulot ng takot at kamatayan sa mga tao, ay hindi tayo titigil sa pakikipaglaban. Sige, naiintindihan ko. Bakit kasi sa dami na pwedeng ipamana sa atin ng mga magulang natin ay ang pagiging manunugis pa? Yan ka na naman eh. Huwag ka na magreklamo. Hindi ba nung mga bata pa tayo, ay pangarap mong sundan ng yapak ni na mama at papa? Tapos ngayon natupad na ang pangarap mo, ay nagre-reklamo ka. Ay nako, ikaw talaga, oo. Tara na nga, umuwi na tayo. Tunay na nagiging magaan ang isang tungkulin kapag merong kang katuwang para gawin ito. Isang katuwang nakasangga mo at hindi ka iiwanan kahit pa sa pinakamapanganib na sitwasyon. Ngunit paano kung isang nilalang ang sumubok sa inyong samahan? Magagawa niyo pa rin bang magtiwala sa isa't isa hanggang sa huli? Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at maging sa inyong mga tagapakinig. Naniniwala ako na mahalaga na maayos ang relasyon natin sa ating mga kapatid dahil bukod sa ating mga magulang ay sila ang taong maaari nating pagkatiwalaan ng buo. Kagaya na lang ng nag-iisa kong kapatid na si Mara na naging kasangga ko sa lahat ng bagay, lalo na sa pagharap at pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nico. At ito ang aking kwento. Welcome home mga bossing! Ang tagal niyong nawala. Hulaan ko, nahirapan kayong patayin yung aswang na umatake doon sa San Ildefonso, no? Tama ba? Ay nako, buwisit na aswang na yun. Napakailap. Hindi naman siya malakas, pero masyado siya magaling magtago. Imbis sana na 1 o 2 araw lang kami mawawala, ay inabot pa kami ng 1 buwan. Mara, kahit natagalan tayo, ang importante, napatay naman natin yung aswang. Aba teka, bakit ang kalat ng bahay, Toto? Ang daming bote ng alak wala yan. Hiningi ko yan sa mga kapitbahay kasi ibibenta ko sa junk shop para maging pera. Sayang eh. Kung kahapon lang kita nakilala, maniniwala ako sa sinasabi mo. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang nagpapaparty dito sa bahay kapag wala kami? Aba, ginawa mo ng beer house tong bahay. Kagabi lang naman ako nagpainom dito kasi birthday nung kumpare ko eh. Bawal dun sa bahay niya eh. Kaya sabi ko, dito na lang. Sa susunod sa labas kayo mag-inom. Hindi sa nagdadamot ako sa'yo. Pero alam mo na may mga importanteng gamit dito sa bahay na baka mawala. Sa ano ka ba? Boss, bawasan mo nga yung pag-inom-inom mo ng alak, Toto. Kailan ka pa titigil? Kapag bumigay na yung atay mo? Tignan mo nga. Tang aga-aga eh. Amoy chiko ka. Boss, sorry na talaga. Hayaan mo, di ko na uulitin. Ay nako, ilang beses mo na sinabi yan pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa. Kuya, pwede bang mamaya mo na sermonan niya si Toto? Kasi gutom na ako. Toto, nakapaganda ka na ba ng almusal? Nako, kanina pa nakaredy ang almusal. Tara na sa kusina para kumain. Salamat at sinabi mo yan. Nakaiwas tuloy ako sa sermon ng kuya mo. Matagal na naming kasambahay si Toto.
Simula nang maulila kami ni Mara dahil pinatay ng mga aswang ang mga magulang namin. At si Toto na ang namahala sa aming bahay, kaya totoong pamilya na ang turing namin sa kanya. Kahit masasabi ko na maginhawa ang aming buhay, ay sinanay pa rin kami ng mga magulang namin para maging manunugis kagaya nila. Kaya nang nawala sila, ay pinasan na namin ni Mara ang tungkulin na naiwan nila. Habang nasa pagkain ang atensyon ko, ay biglang nagsalita ang kapatid kong si Mara. Kuya, hindi ka ba napapagod sa ginagawa natin pakikipaglaban sa mga aswang? Ang ibig ko sabihin hindi na natin nabibigyan ng focus ang personal natin buhay. Kahit yung pagpapakasal ko dapat sa ex-boyfriend ko, hindi na natuloy kasi mas pinili ko na makipaglaban sa mga aswang. Bakit? Nagsisisi ka na ba na hindi mo pinakasalan ng Wendell na yun? Di naman ang tungkulin natin ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal nyo eh. Yun ay dahil nalaman mo na may relasyon pala sila ng best friend mo, di ba? At talagang pinaalala mo pa. Pero okay lang. Hindi naman na masakit eh. Pero hindi mo ba nagets ang ibig ko sabihin, kuya? Nang dahil sa pagiging manunugis natin, wala na tayong oras para sa mga sarili natin. Minsan nga pagkatapos ng isang misyon, ay may panibago na namang darating. Hindi ka ba napapagod, kuya? Tao lang ako at napapagod din ako. Pero sa ngayon, ay prioridad ko ang ipinangako natin kina mama at papa na itutuloy natin ang legasiya nila. Alam mong kilala sa mundo ng mga manunugi sa mga magulang natin, di ba? At bilang anak nila, ay obligasyon nating ituloy ang ginagawa nila. Bakit, Mara? Napapagod ka na bang makipaglaban sa mga aswang? Gusto mo na bang magretiro? Hindi ko alam, kuya. Sorry, pero naisip ko kasi na ilang taon na nating ginagawa to eh. Oo, masarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa maraming tao. Pero ang dami nating namimiss. Gaya ng business natin. Kailangan pa nating ipahawak yun sa ibang tao. Kasi hindi kaya ng oras natin. Isinantabi ko ang pangarap ko na maging isang guro kasi kailangan kong makipaglaban sa mga aswang. Sa nangyayari kasi sa ngayon, parang walang posibilidad na huminto tayo o magpahinga ng matagal kasi hindi talaga nauubos sa mga aswang na yan. Sa madaling salita, ay gusto mo na magpahinga. Di mo lang ako magawang diretso yun eh, pero yun ang gusto mong sabihin. O sige, kung ganun, walang problema. Magpahinga ka na sa pagiging manunugis at gawin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Pero kuya, hindi naman yan ang sinasabi ko. Ang gusto ko kasing malaman ay kung hanggang kailan natin gagawin to. Naiintindihan ko, Mara. Mas bata ka sa akin at kung tutusin, ay tama rin ang ginagawa mo. Kung ano ang gusto mo. Saka, mahirap gawin ang isang bagay kung napipilitan ka lang. Hindi naman sa napipilitan ako, kuya. Bakit ba hindi mo intindi ng mga sinasabi ko? Sinabi nang naiintindihan ko nga, Mara. Pumapayag na nga ako na tumigil ka na sa pakikipaglaban sa mga aswang, di ba? Kaya ko nang gawin yun na mag-isa. Sa kabilang kapatid mo, ay ayoko maging hadlang sa pangarap mo. Ay naku, ewan ko sa'yo, kuya. Ang kitid ng utak mo. Diyan ka na nga. Nawalan na ako ng ganang kumain. Masama ang loob na umalis si Mara at maya-maya ay narinig namin ni Toto ang malakas na pagsarado ng pinto ng kwarto niya. Hala ka, Nico! Binadtrip mo ang kapatid mo! Siya pa talaga may ganang mabadtrip pa. Di ba akong dapat na mainis sa kanya dahil gusto niyang talikuran ng tungkulin namin? Pinayagan ko na nga siyang gawin ang gusto niya, pero siya pa ang nagdadabog. Base kasi sa mga sinabi ni Mara, gusto lang niyang malaman kung kailan kayo hihinto sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi niya sinasabing titigil na siya. Ay nako, bakit kasing hina-hina mong umintindi? Hoy Toto masyado ka na nagiging komportable sa pagsasalita sa akin ng di maganda. Gusto bang mawalan ng trabaho sorry naman. Pero tama ka naman talaga Walang karapatang magdabog si Mara. Naku, yung kapatid mo talaga, masyadong rebelde. Kapag may gusto,
ay hindi talaga mapipigilan. Ewan ko ba? Tapos bigla kang bumabaligtad ngayon. Balimbing! Siyempre, ayoko mawala ng trabaho, no? Sa komportable na ako sa inyo ni Mara. Kaya ayoko umalis dito. Kapag nga tinanggal mo ko rito mag-a-apply ulit ako sa inyo Naputol ang pag-uusap namin ni Toto nang tumunog ang doorbell. Tumayo si Toto para tignan kung sino ang nasa labas. Itinuloy ko ang pagkain habang iniisip ko ang mga sinabi ni Mara sa akin. Masakit sa akin na malaman na tila napapagod na siya sa aming ginagawa. Pero kung ayaw niya nang maging manunugis, ay hindi ko siya pipilitin. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik si Toto. Oh, To, sino yung nasa labas? Matandang lalaki. Vicente raw ang pangalan. Ang sabi niya, kilala mo raw siya Nakatira daw siya dun sa baryo kung saan kayo lubaki ni Mara. Si Mang Vicente? Aba, nasa na siya? Nasa labas pa rin ang gate. Bakit di mo pinapasok? Aba, malay ko ba kung nagsasabi siya ng totoo? Baka kasi nang bubudol lang yun Naku, maraming ganun ngayon. Papasukin mo siya, bilisan mo! Agad na tumalima si Toto sa sinabi ko. Naghugas muna ako ng kamay at pagdating ko sa sala ay nakaupo si Mang Vicente sa may sofa. Malaki ang itinanda niya at mas dumami na ang puti sa kanyang buhok. Si Mang Vicente ay ang manunugis na nagsanay sa mga magugulang ko. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ang nanay at tatay namin ni Mara ng kakayahang makipaglaban sa mga aswang. Diyos ko! Ikaw na ba yan, Nico? Aba, mas lalo kang gumagwapo at gumanda ang katawan mo. Sa dami ba naman po ng aswang na nakakalaban ko hindi na nakapagtataka na lumaki ng ganito ang katawan ko. Mang Vicente, o nga pala, kumain na po ba kayo? O baka gusto niyo po ng maiinom? Huwag ka na mag-abala. Dahil kumain na ako kanina dun sa istasyon ng bus. Kumusta na po pala kayo? Ang tagal natin di nagkita. Ayos lang ako. Malakas pa rin kahit papano. Pero hindi na kagaya ng dati. Pero ang hindi ayos ay ang baryo natin. Ho? Aba, bakit to? Ano po bang nangyayari doon ngayon? Hindi maganda. Sa loob kasi ng isang buwan, ay 5 bata na ang nawawala at wala kaming ideya kung nasan sila kung ano. Sorry po. One more po. Hindi maganda. Sa loob kasi ng isang buwan, ay 5 bata na ang nawawala at wala kaming ideya kung nasaan sila o kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya ako nagpunta rito ay para hingin ang tulong nyo ni Mara. Kung may mga batang nawawala, hindi po ba dapat sa mga pulis po kayo lumapit? Mas matutulungan po nila kayo. Nung una ay ginawa naman namin yan. Pero alam ko na walang magagawa mga pulis para tulungan kami. Dahil isang aswang ang may kagagawan ng pagkawala ng mga bata. Sigurado po ba kayo? Paano niyo po nasabing aswang nga ang kumukuha sa mga bata? May isang bata kasi ang muntik ng kunin ng aswang. Pero nakatakas. Ang batang yun ang nagsabi sa amin ng itsura ng kumuha sa kanya. At base sa paglalarawan niya, ay masasabi kong aswang nga ang nilalang na yun. Alam ko na marami kayong ginagawa ni Mara dahil maraming lugar ang humihingi ng tulong nyo. Pero sana naman, unahin nyo muna ang lugar natin. Nakakatakot kasi na parami na ng parami ang nawawalang bata roon. Huwag po kayo mag-alala, Mang Vicente. Dahil kakatapos lang po ng mission namin ni Mara sa isang lugar. At matutulungan po namin kayo sa problema nyo sa aswang sa lugar natin. Ang ibig ko sabihin ako lang po pala. Teka, anong ibig mo sabihin na ikaw lang? Bakit nasa si Mara? Nagkausap po kasi kami kanina. At mukha pong ayaw niya nang maging manunugis naiintindihan ko naman po yun dahil may mga personal siyang pangarap na gusto po niyang tuparin. Ganun ba? Kaya mo bang kumilos ng ikaw lang? Ang alam ko kasi ay partner kayo ng kapatid mo. Kilala na nga ang tambalan nyo sa mundo ng mga manunugis. Yung totoo, di ko po alam kung kaya kong mag-isa.
Dahil ito po ang unang beses na sasabak ako sa isang misyon nang hindi ko kasama ang kapatid ko. Nakakalungkot na hindi ko masasaksiyan ang pagtutulungan nyo. Pero kung yun ang desisyon ni Mara, ay dapat natin yung irespeto. Pero huwag ka mag-alala. Dahil tutulungan naman kita sa abot ng makakaya ko. Hindi na ho kailangan, Mang Vicente. Alam ko pong matanda na kayo at isa ka na pong retiradong manunugis. Napakahaba na po ng inilaan yung panahon sa pakikipaglaban sa mga aswang at dapat na po kayo magpahinga. Ang paggabay mo po ang kailangan ko at hindi niyo po kailangan sumama sa akin sa pakikipaglaban. Basta, kung ano ang kaya kong itulong ay gagawin ko. Kayo po ang bahala. Pero kung ako po masusunod, ay ako na lang sana ang mag-isang haharap sa aswang na yun. Oo nga po pala. Kailan po ba tayo aalis? Kung maaari sana ay sa lalong madaling panahon. Pero kung kailan ka pwede, ay saka tayo aalis. May mga asikasuhin po kasi ako mamaya sa negosyo namin. Kaya baka mamayang gabi pa po tayo makakaalis. Ayos lang po ba? Abay oo naman. Walang problema sa akin yun. Dito po muna kayo sa bahay. Gamitin niyo po yung isang bakanting kwarto rito. At kung may kailangan po kayo, wag po kayo mahihiyang magsabi kay Toto Siya po yung nagbukas sa gate sa inyo kanina. Pinatid ko na si Mang Vicente kay Toto sa isang bakanting kwarto. Nagpahinga ako ng konti at pagkatapos ay umalis ako upang asikasuhin naman ang mga dapat kong gawin sa aming negosyo. Hindi ako nagdalawang isip na pumayag sa pabor na hinihingi ni Mang Vicente dahil mahal ko ang baryo namin. Doon nabuo ang pag-iibigan ng mga magulang ko at doon din kami ipinanganak ni Mara. Marami akong naging mga kaibigan sa baryong yon. At isa, si Mang Vicente, sa mga taong naging mabuti sa aming pamilya. Kaya wala akong dahilan para tanggihan si Mang Vicente, lalo na't maraming buhay ang mga nganib kung hindi ko sila tutulungan. Kinagabihan, umalis na kami ni Mang Vicente. Hindi ko na nagawang magpaalam kay Mara dahil pag uwi ko kanina ay wala siya roon. Habang binabagtas namin ni Mang Vicente ang daan papunta sa aming baryo, ay may kaba akong naramdaman. Kaba na hindi ko normal na nararamdaman sa tuwing may misyon ako na dapat gawin. Salamat pala kasi pumayag ka na tulungan kami. Napakalaking bagay nito para sa aming lahat, Nico. Wala ho yun. Saka parang wala po akong utang na loob kung hindi ko po kayo tutulungan. Hindi po ba? Ikaw ang nagsanay nung kina mama at papa para maging manunugi sila. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi rin kami magiging manunugis ni Mara. Pero ako ang nagdala sa inyo sa mundo ng mga aswang na sobrang panganib. Mapanganib po talaga ang pakikipaglaban sa mga aswang. Pero walang katumbas po yung saya kapag nakakapagligtas tayo ng buhay. Yung po ang isang bagay na hindi mababayaran ng kahit na gaano kalaking halaga. Natutuwa talaga ako sa inyo magkapatid dahil hindi nyo ginagamit ang kakayahan nyo para kumita ng pera. Kung tutusin, sa estado nyo ngayon sa mundo ng mga manunugis, ay pwede nyong gayahin yung iba na naniningil para sa serbisyo nila. Masasabi ko kasi na isa kayo sa pinakakinatatakutang manunugis ng mga aswang. Itinuloy po kasi namin ang iniwan ng mga magulang namin. At dahil di nila ginawang negosyo o trabaho ang pagiging manunugis, ay ganun din po ang ginagawa namin ni Mara. Sa katungkulin o obligasyon po ang sa amin kaya di kami kailangan bayaran ng mga tao. Kusang loob po namin ginagawa to. Sayang, at hindi natin kasama si Mara ngayon. Naalala ko nung sinasanay pa kayo ng nanay at tatay nyo. Si Mara ang nakitaan ko noon ng matinding kagustuhan na maging isang manunugis. Hindi ba nung dalagita pa siya, ay mag-isa siyang nakipaglaban sa isang aswang? Naalala ko rin po yun. At ang matindi pa niyan, nagawang patayin ni Mara yung aswang. Pinalo pa nga siya ni Papa kasi paano raw kung may nangyaring masama sa kanya, di ba? Talaga palang noon pa man matigas na talaga ang ulo niya. Pero yung totoo, masama ba ang loob mo na huminto na siya sa pagiging manunugis? Ayoko pong magpaka-ipokrito, Mang Vicente.
Siyempre masama po talaga ang loob ko kasi akala ko magkasama kami sa lahat na magiging laban ko. Pero tignan nyo ngayon. Ako lang mag-isa sa misyon na to. Normal na maramdaman mo yan. Pero mas mabuting suportahan mo ang kapatid mo sa kung ano ang gusto niyang gawin. Lalo na kung hindi yun makakasama sa kanya. Malay mo dumating ang araw na may isipan niyang bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sana nga po. Pero sa ngayon, ayoko munang umasa na baka sa uli. Mabigo lang ako. Nasa puso ni Mara ang pagtulong sa mga tao. Kaya nakakasiguro ko na darating ang panahon na babalikan niya ang bagay na gusto niyang gawin. Hindi na ako nagsalita. Itinuon ko ang atensyon ko sa pagmamaneo. Maya-maya ay tulog na si Mang Vicente at hinayaan ko siyang makapagpahinga. Pasikat na ang araw nang narating namin ang aming baryo. Inihinto ko ang kotse sa tapat ng bahay ni Mang Vicente. Aba, ang bilis na biyahe natin Akala ko ay aabutin tayo ng pagsikat ng araw bago tayo makarating dito. Gabi po kasi tayo bumiyahe kaya wala masyadong traffic. O paano? Ako'y bababa na. Ikaw ay umuwi na sa bahay niyo rito para makapagpahinga ka na rin. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko pinapabayaan ang bahay niyo. Naglilinis ako roon at ang iba kong kapitbahay kada linggo. Kaya malinis na malinis pa rin ang bahay niyo. Ganon pa rin nang iwan niyo dati. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo po sa bahay namin. Walang ano man yun. O sige na, umuwi ka na at bumalik ka rito mamayang hapon. Dahil papupuntahin ko rito si Kapitan Dencio para makausap mo siya sa mga nangyayari dito. Pagkababa ni Mang Vicente ng sasakyan, ay nagmaneho na ako papunta sa aming lumang bahay. Makalipas ang ilang minuto, ay ipinarada ko ang aking kotse sa harapan ng isang bahay na may katamtamang laki. Bumaba na ako para kunin ang mga gamit ko na nasa trunk ng sasakyan. Habang binubuksan ko ang trunk, ay natigilan ako dahil isang kotse ang dumating. Napakunot noo ko dahil sigurado ko na kotse yun ni Mara. Mula sa passenger seat ay bumaba si Toto at ngumiti siya sa akin ng malaki. To, anong ginagawa mo rito? Hindi lang si Toto ang dapat mong tanungin yan, kundi ako rin. Mara? Bakit di mo sinabi sa akin na meron tayong misyon dito, kuya? At bakit kailangan ko pang sabihin sa'yo? Di ba, gusto mo nang tumigil sa pakikipaglaban sa mga aswang? Sabi nang wala akong sinabing ganun eh. Hindi mo ba talaga ako nag-gets, kuya? Gusto ko lang naman malaman kung hanggang kailan natin to gagawin at wala akong sinabing gusto ko nang huminto agad-agad. Sus, gano'n na rin yun eh. Hihinto ka rin. Kaya ngayon mo na gawin. Teka, pwede bang wag na kayo magtalo, Nico? Hindi ba dapat maging masaya ka na lang kasi tutulungan ka ni Mara sa problema dito sa baryo nyo? Sinasabi ko na nga be. Ikaw ang nagsabi kay Mara na nandito ako. Ikaw napaka-chismoso mo talaga kahit kailan. Di mo kayang itikom yung bunganga mo. Huwag ka na magalit sa kanya, kuya. Dahil kahit hindi sinabi sa akin ni Toto ang nangyayari rito, ay narinig ko naman yung usapan niyo ni Mang Vicente habang nasa kwarto ko. At kaya kita sinundan dito ay gusto kitang tulungan. Hindi pwedeng hindi ako tutulong. Dahil importante sa akin ang lugar na to. Okay, sige. Kung gusto mong tumulong, walang problema sa akin yun. Saka matutuwa si Mang Vicente nito kapag nalaman niya nandito ka. Gusto niya kasing makita kung paano tayo makipaglaban sa mga aswang eh. Ang mabuti pa, ipasok na muna natin ang mga gamit natin para makapagpahinga na tayo. Masaya ako na sumunod doon si Mara. Dahil lang totoo, ay umasa akong mangyayari yun. Alam ko kasi na magiging madali ang lahat kapag nasa tabi ko ang kapatid ko na babae. Sandali lang kaming nagpahinga at pagsapit ng hapon ay nagtungo kami ni Mara sa bahay ni Mang Vicente. Hindi makapaniwala si Mang Vicente nang nakita niya si Mara. Totoo ba ito? Ikaw ba talaga yan, Mara? Alam ko mas kumanda po ako ngayon, pero ako talaga to, Mang Vicente. At kaya po nandito ako ay dahil tutulungan ko si Kuya Nico na lutasin ang problema niyo rito. Ang akala ko ba hihinto ka na sa pakikipaglaban sa mga aswang.
Yung kasi ang sinabi ng kuya mo. Nako, nagkamali lang po si Kuya Nico ng pagkakaintindi sa sinabi ko sa kanya. Ay Diyos ko, salamat kung ganun. Nakakasigurado ko na madali niyo mapapatay ang aswang na kumukuha ng mga bata rito dahil magtutulungan kayo. Oh, andyan na pala si Kapitan Densyo. Tama-tama ang dating yung dalawa. Isang may edad na lalaki ang pumasok sa bahay ni Mang Vicente. Kilala namin si Kapitan Densyo at noon ay kagawad pa lamang siya bago kami umalis sa lugar na yon. Kumusta po kayo, Kapitan? Wala pa rin po kayong pinagbago ah. Eto, hindi okay. Hindi kasi ako makatulog sa gabi dahil palagi kami nagbabantay ng mga tanod. Pero kayong dalawa magkapatid, tignan nyo, ang laki na pinagbago nyo. Natatagdaan ko na mga binatilyo at dalagita pa kayo nung umalis kayo rito. Salamat nga pala dahil nandito kayo ha. Kahit papano ay medyo nabawasan ang pag-aalala ko kasi alam ko na kayo makakatulong sa problema namin. Kapitan, gusto po naming malaman kung puro mga bata lang ba talaga ang kinukuha ng aswang. Sa loob ng isang buwan ay mga bata lang ang kinukuha niya. Kaya nagkaroon kami ng hinala na mga ganun lamang ang binibiktima niya. Alam niyo po ba kung anong klaseng aswang siya? Sa palagay ko ay isa siyang wakwak. Ayon kasi sa batang nakaligtas mula ron sa aswang, ay may pakpak na parang sa ibon ng aswang na dumukot sa kanya. Kailangan nating malaman kung paano siya gumalaw at kung saan siya madalas tumatambay nang sa ganun ay maging madali para sa amin ni Mara na patayin siya. Pero may isa pa tayong problema. Hindi natin alam kung ano ang ginawa ng aswang sa mga batang kinuha niya. Pinatay na ba niya ang mga to o binihag muna niya dahil meron siyang plano sa mga yon? Isa rin talaga yan sa iniisip namin. Kaya nga, nag-aalala na yung mga magugulang. Sorry po. Isa rin talaga yan sa iniisip namin. Kaya nga, sobrang nang nag-aalala yung mga magulang ng mga batang kinuha ng aswang. Pero ramdam ko na umaasa pa rin sila na buhay pa ang mga anak nila. Mag-iikot po kami ni Mara dito mamayang gabi. Huwag muna kayo magro-ronda ng mga tanod, Kapitan. Kami na muna ni Mara ang kikilos. Kapag alam kasi ng aswang na maraming naghahanap sa kanya, ay magiging maingat ang mga galaw niya at mahihirapan tayo na malaman kung saan siya nagtatago. Walang problema. Sasabihin ko kaagad sa mga tanod natin. Nagpatuloy ang aming pag-uusap. Inilatag namin ni Mara, kina Mang Vicente at Kapitan Densyo ang mga gagawin namin. Matapos namin mag-usap, ay inaya ko si Mang Vicente na sa bahay na maghapunan, kaya kasama namin siyang naglakad pauwi. Habang naglalakad, ay napansin ko ang isang konkreto at may kalakihang bahay. Noong umalis kami roon ay wala pa yon. Mula sa loob ng bahay na yon ay lumabas ang isang babae na sa tansya ko ay nasa 40 ang edad. Seryoso ang mukha niya at tila hindi siya marunong ngumiti. Oo nga pala, meron akong ipapakilala sa inyo. Kinawayan ni Mang Vicente ang babae at lumapit naman ito sa amin. Magandang hapon, Salve. Ito nga pala si Nico at si Mara. Sila'y sinasabi namin na manunugis na tutulong sa atin. Nico, Mara, siya naman si Salve. Masaya akong makilala kayong dalawa. Napakarami nang naikwento sa akin ni Mang Vicente tungkol sa inyo. Ang sabi niya ay nagpupunta kayo sa iba't ibang lugar na ginugulo ng mga aswang. Oo, manunugis po ang tawag sa amin. Malaking bagay na nandito kayo sa aming lugar. Siguro naman ay kaya niyong patayin ang aswang na kumukuha sa mga bata. Ayaw po namin mangako, pero gagawin po namin ng kapatid ko ang lahat para matapos na po ang problema niyo rito sa mga aswang. Aasahan namin na magtatagumpay kayo. May gitsang buwan na rin kasi kaming nabubuhay sa takot. Hindi na normal ang buhay namin dito. Kahit kasi mga bata lang ang kinukuha ng aswang, ay hindi kami sigurado kung darating ang panahon na hindi na lang bata ang mawawala rito. Ako na nagsasabi sa Salve. Mahusay na manunugis itong sina Mara at Nico. Baka nga mamayang gabi ay mapatay na. Sorry po. Ako na nagsasabi sa iyo, Salve.
Mahusay na manunugis itong sina Mara at Nico. Baka nga mamayang gabi ay mapatay na nila kagad ang aswang. Nagpaalam na si Mang Vicente kay Aling Salve at nagpatuloy kami sa paglalakad. Pagdating sa bahay ay wala roon si Toto. Dahil bago kami umalis kanina ay inutusan ko siyang mamili sa talipapa ng lulutuin niya para sa hapunan. Umupo na muna kami sa may sala at doon namin itinuloy ang aming pag-uusap. Dayo po ba si Aling Salve dito? Di ko po kasi natatandaan na dito po siya nakatira nung nandito pa kami. Dahil siya rito, siguro ay 2 taon na siyang nandito sa atin. Ipinakilala ko siya sa inyo dahil napakabuting tao nun. Paano pong mabuti? Eh mukha nga po siyang masungit. Ay nako, ganun talaga si Salve. Kung hindi mo siya kilala at pagbabasehan mo lamang ang paraan niyang magsalita at kumilos, ay iisipin mo talaga masungit siya. Pero maniwala kayo, napakabait nun dahil napakamatulungin niya. Kapag mayroong bagyo rito, ay pinapatuloy niya sa bahay niya ang mga taong nasisiraan ng bahay. Ilang beses na rin siyang namimigay ng grocery sa amin at malapit siya sa mga bata rito dahil mahilig siyang mamigay ng tsokolate at candy sa mga bata. Parang napakayaman pala niya kung ganun. Abay, totoo yan. Mayaman talaga si Salve. Sa pagkakaalam ko, ay meron siyang negosyo sa Maynila. Wala nga lang akong ideya kung anong klaseng negosyo ang meron siya. Kaya masasabi ko na maswerte ang baryo natin dahil dito pinilit ni Salve na manirahan. Naputol ang aming pag-uusap nang biglang dumating si Toto. Nadala ang mga pinamili niya. Nagtulong-tulong kami sa pagluluto para makakain kami kagad dahil pare-pareho na kaming gutom. Pagsapit ng 8:00 ng gabi ay naghanda na kami ni Mara. Parehas kaming may dalang itak at baril na lisensyado. Bago kami sumabak sa paghahanap sa aswang ay nagdasal muna kami gaya ng aming nakasanayan. To, alis na kami ha. Ikaw na munang bahala dito sa bahay ha. Alam mo, parang gusto ko sumama sa pagtungis nyo sa aswang. Ang tagal na kasi nating magkakasama pero hindi ko pa kayo nakikitang nakikipaglaban. Ngayon lang kasi nangyari na magkakasama tayong 3 sa lugar kung saan merong aswang. Baka naman pwede nyo akong isama kahit ngayong gabi lang. Huwag ka nang sumama kasi palagay ko ay hindi pa namin makakaharap ni Mara yung aswang ngayon. Gusto lang naming malaman ang mga nangyayari dito tuwing gabi para makakapagplano kami na maayos. Tama si Kuya Toto. Mas mabuting dumito ka na lang sa bahay. Hindi pa namin alam kung gaano kalakas yung aswang. Saka baka mamaya maging pabigat ka lang. Damot nyo naman. Di naman ako magpapabigat sa inyo eh. Huwag ka nang makulit, Toto, dahil kahit anong sabihin mo ay hindi kami papayag na sumama ka sa amin. Hindi paglalaro tong gagawin namin at pwede ka mapahamak dito. Sige na, tumatagal na kami rito. Alis na kami. Magsarado ka ng bintana at pinto pag alis namin ha. Hindi na nagpumilit pa si Toto na sumama sa amin ni Mara. Sinuyod namin ang buong baryo upang masiguro namin na hindi nagtatago sa kung saan ng aswang at naghihintay ng pagkakataon para umatake. Kung tama si Mang Vicente na wakwak ang aswang na nandito, ay ito pala ang unang beses na may makakalaban tayong ganong klase ng aswang. Kaya nga hindi tayo dapat maging kampante. Oo, marami na tayong natalo at napatay na mga aswang. Pero hindi tayo pamilyar sa isang wakwak. Hindi natin alam kung gaano siya kalakas at kung ano-ano ang kaya niyang gawin. Tapos ang mahirap pa nito, nakakalipad siya. Kahit nakakalipad siya, maaabutan pa rin siya ng bala ng baril ko. Hindi siya sasantuin ng mga to. Nakalimutan mo na ba ang sinabi sa atin ni Papa? Na kahit na anong uri ng aswang ang makakalaban natin, ay hindi natin pwedeng maliitin. Mauutak ang mga aswang at karamihan sa kanila ay magaling manlinlang. Isa pa, wala tayong ginagamit na anting-anting kagaya ng mga antingero. Kaya ang sariling kakayahan at lakas lamang ang inaasahan natin. Pwede kasing kaharap na pala natin yung aswang. Pero hindi natin alam, di ba? May tiwala kasi ako sa kakayahan natin, Kuya. Kaya sigurado ko na kahit na anong klase ng aswang ay kaya natin talunin.
Kaya humanda sa atin ang aswang na yon. Bilang na ang maliligayang araw niya. Hindi mo na talaga maalis yung ugali mo na yan, no? Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Hindi lang sa sarili ko kundi pati na sa'yo, kuya. Sino ba mag-aakala na yung dating bata na lampa ay magiging isang manunugis ng aswang? Hindi ba nung mga bata pa tayo? Ay ang payat-payat mo, tiyakin ka pa? Pero maiba ako. Alam mo kuya, ramdam na ramdam ko ang lungkot dito sa lugar natin. Dati kasi kapag ganitong oras, marami pang tao nasa labas, di ba? May mga batang naglalaro kasi alam nila na walang masamang mangyayari sa kanila. Hindi lang kasi buhay ng taong kinukuha ng aswang, kundi ang kapayapaan ng isip nating mga tao. Kaya sana, mapatay kaagad natin yung aswang na yun at sana ay mailigtas pa natin yung mga batang kinuha niya kung buhay pa sila. Nagpatuloy kami ni Mara sa pagroronda, pero inabot na kami ng madaling araw. Pero kahit bakas ng aswang, wala kaming nakita. Napakatahimik ng gabi at walang senyales na may mangyayaring pag-atake ng aswang. Pagsapit ng madaling araw ay nagdesisyon na kaming umuwi ni Mara. Malapit na kami sa bahay nang isang babae ang nakita naming naglalakad sa unahan namin. Nakasuot siya ng mahabang puting damit. Dahil delikado na naglalakad siyang mag-isa ng ganong oras, ay nilapitan namin siya at nalaman namin na si Aling Salve pala yun. Aling Salve, ano pong ginagawa niyo rito sa labas? Delikado pa po ng ganitong oras. Madilim pa. May posibilidad po na nasa paligid lang ang aswang. Masyado niyo yatang sineseryoso ang pagiging manunugis niyo. At pati ang paglabas ko ng ganitong oras ay pinakikailaman ninyo. Kung may mangyari mang masama sa akin at mapatay ako ng aswang, ay kasalanan ko na yon. Labas na kayo sa bagay na yon. Hindi po yata magandang lumalabas sa bibig niyo. Concern lang po kami sa inyo. Responsibilidad po namin, hindi lang ang kaligtasan mo, kundi pati na ang kaligtasan ng lahat ng tao rito. Saka huwag niyo pong masamain ang sinabi ng kapatid ko. Ginagawa lang po niya ang dapat niyang gawin. At kasama ba sa dapat niyong gawin ang makialam sa kung anong ginagawa ng mga tao rito? Ano bang gusto niyo gawin namin? Ang magkulong kami sa bahay? At wag nang lumabas? Ganun ba? Hindi po ganyan ang ibig namin sabihin. Kung sa tingin po namin ay pwede kayo mapahamak dahil sa aswang, ay makikialam po talaga kami. At wala kang magagawa sa bagay na yun. Dahil nandito kami para masiguro na walang mabibiktima ang aswang na yun. Mara, tama na. Ako na lang ang makikipag-usap kay Aling Salve. Okay, sige. Para matahimik na kayo. Ay sasabihin ko na ang dahilan kung bakit ako nasa labas na ganitong oras. Nagising ako kanina na wala sa loob ng bahay ang aking pusa. Kaya hinahanap ko siya ngayon. O ano? Ngayong alam niyo na ang dahilan kung bakit kailangan ko lumabas. Titigilan niyo na ba ako? Kasi, nang dahil sa pakikipag-usap niyo sa akin, ay naaabala niyo ang paghahanap ko sa pusa ko. At mukhang hindi ko na siya mahanap dahil sinayang niyo ang oras ko. Malamang ay nakalayo na siya at wala na akong pag-asang mahanap pa siya. Pasensya na ho kayo, Aling Salve. Hindi po namin intensyon na abalahin ka sa paghahanap niyo po sa nawawala niyong pusa. Iniiwasan lang po naming may mangyari pong masama sa inyo. Pero, pwede po ba naming tulungan kayo sa paghahanap sa pusa niyo? Ano po bang itsura niya? Ano pong kulay niya? Hindi na kailangan. Huwag na kayo mag-abalang tulungan ako. Gaya na sinabi ko, nang dahil sa pang-aabala niyo ay paniguradong nakalayo na ang aking pusa. Ipagdadasal ko na lang na sana ay nasa maayos siyang kalagayan. At kung may makakapulot man sa kanya, ay alagaan siya gaya ng pag-aalagang ginagawa ko sa kanya. Matapos sabihin niyo ni Aling Salve, ay iniwanan niya na kami at bumalik na siya sa bahay niya. Grabe, ibang klase rin ng Aling Salve na yun, no? Parang wala lang sa kanya ang sitwasyon ngayon sa lugar na to. Parang para sa kanya, ay wala siyang dapat na ikatakot dun sa aswang. Siguro, kaya malakas ang loob niyang lumabas ng ganitong oras. Iniisip niyang mga bata lang ang kinukuha ng aswang. Hindi ba siya mismo nagsabi na baka dumating ang panahon na hindi na lang mga bata ang bibiktimay ng aswang? Hindi tugma ang sinasabi niya sa ginawa niya ngayon.
Kuya, alam mo, parang ang weird ni Aling Salve. Paano weird? Parang may kakaiba sa kanya. Parang meron siyang tinatago na ayaw niyang malaman ng lahat. At ano naman ang itatago niya sa atin? Ewan ko. Ang bigat kasi ng pakiramdam ko sa kanya. Magkaiba tayo. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Kasi nalaman ko na mabuti siyang tao. Bihira akong makakita ng taong nakakaangat sa buhay na mas piniling manirahan sa ganitong lugar tapos tumutulong pa siya sa mga nangangailangan, di ba? Yan na nga nakapagtataka eh. Sa totoo lang, mukhang hindi lang basta nakakaangat sa buhay sa Aling Salve. Mukhang mayaman talaga siya. Pero bakit dito niya piniling manirahan? Sa isang lugar na wala siyang kakilala o kamag-anak. Tapos mag-isa pa siya. Hindi ba nakakaduda yun? Pwede bang diretsuhin mo na ako? Ano ba kasi talaga ang pinupunto mo? Sabihin mo na at huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Hindi ako sigurado. Pero may pakiramdam ako. Sorry po. Hindi ako sigurado, kuya. Pero may pakiramdam ako na si Aling Salve ang aswang na hinahanap natin. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Mara? At paano magiging aswang si Aling Salve, Aber? Una, hindi siya takot na lumabas ng ganitong oras. Ipinaliwanag niya na sa atin yan eh. Hinahanap niya ang nawawala niyang pusa. Naiintindihan ko yon. Dahil may mga kilala ko na mahal nila ang alaga nila at itinuturing nila tong parte ng pamilya nila. Isa pa, sa lahat ng tao rito ay siya lang ang dayo. Siya lang ang pwedeng pagdudahan kung tutuusin. Kung di ako nagkakamali, 2 taon nang nakatira dito sa Aling Salve at 1 buwan pa lamang ang nakalipas mula na magsimula ang pag-atake ng aswang. Kung si Aling Salve ang aswang, di ba dapat matagal nang may nawawalang bata dito? Teka nga, bakit ba pinagtatanggol mo si Aling Salve? May gusto ka ba sa kanya? Uy, wala akong gusto sa kanya. Ang sa akin lang kasi ay di mo dapat pinag-iisipan na masama ang isang tao na alam naman ng lahat na isang mabuting tao. Saka kung... sorry po. One more. Uy, wala akong gusto sa kanya, no? Ang sa akin lang kasi ay hindi mo dapat pinag-iisipan na masama ang isang tao na alam ng lahat na mabuti. Saka alam mo, Mara, kung ako sa'yo, sarilinin mo na lang yung iniisip mo kay Aling Salve. Sigurado ako na marami magagalit sa'yo kapag nalaman nila na iniisip mo na isa siyang aswang. Basta. Duda talaga ako kay Aling Salve at hindi ako titigil hanggat sa masiguro ko na wala tayong dapat na ikatakot sa kanya. At anong gagawin mo? Sa akin na lang yun. Pero sana'y mali ang kutob ko. Dahil kung mapapatunayan ko na aswang nga si Aling Salve, ay papatayin ko siya. Kahit na tumutulong pa siya sa mga tao rito. Naunang naglakad si Mara pauwi sa bahay. Napailing na lang ako dahil para sa akin ay walang basehan ang pag-aakusa niya na aswang si Aling Salve. Oo, seryoso si Aling Salve at may pagkamasungit, pero hindi ko maramdaman na isa siyang aswang. At hindi na rin ako magtataka kung hindi lang si Aling Salve ang pagdududahan ng kapatid ko, dahil simula nang lokohin siya ng dati niyang nobyo ay nagkaroon na siya ng problema sa pagtitiwala sa ibang tao. Ipinagkibit balikat ko na lang ang hinala ni Mara kay Aling Salve kasi para sa akin ay wala yung basihan. Nagpatuloy kami sa pagroronda tuwing gabi, ngunit kahit anino ng aswang ay hindi namin nakita. Isang umaga ay dinalaw kami ni Mang Vicente sa bahay. Nag-usap kami kasama si Mara. Pasensya na kayo kung ilang araw akong hindi nakapunta rito. Sumama kasi ang pakiramdam ko pero magaling na ako ngayon. Dapat po'y nagpahinga pa rin kayo. Baka mabinat po kayo niyan. Ayos na ako. Pinuntahan ko kayo rito dahil gusto ko lang makibalita sa ginagawa ninyong pagtugi sa aswang. Sa kasamaang palad po sa 4 na gabi po namin paghanap sa kanya, hindi pa rin namin siya nakikita. Kung kailangan po namin magtungo sa ibang lugar kagaya ng gubat, baka doon po siya naglalagi. O pwede rin na nagtatago siya kasi alam niya na dito tayo. Posible yun, di ba? Mukhang tama ang sinabi mo, Mara. Malamang ay alam na ng aswang na isa kayong mahusay na manunugis. Kaya natatakot siyang lumabas
para mambiktima. Ibig sabihin ay may posibilidad na taga rito lang din ang aswang. Nakakasalamuha siya ng mga tao rito. Kaya nakarating na sa kanya na nandito kami ni Kuya Nico. Mara, alam ko na kung saan papunta yan sasabihin mo. Pwede ba? Alisin mo na muna yan sa utak mo. Sandali. May alam ba kayo na hindi ko alam? Wala po, Mang Vicente. Huwag yun na lang pong intindi ng mga sinabi ni Mara. Siguro po maganda kung mag-iiba na lang po kami ng strategy para mahuli at mapatay na po namin yung aswang. Bakit ayaw mo sabihin kay Mang Vicente yung hinala ko, Kuya? Dahil walang basihan ang hinala mo na yan. Makakagulo lang yan sa ginagawa natin eh. Ni hindi ka nga sigurado kung tama ka, di ba? Talaga? Ikaw? Sigurado ka rin bang tama ka? Sandali lang. Naguguluhan na ako sa inyong dalawa. Ano ba yung hinala mo, Mara? Sabihin mo nga sa akin. May hinala na po kasi ako. Na baka si Aling Salvi po ang aswang. Ano ka mo? Si Salve, aswang! O di ba? Pati si Mang Vicente hindi makapaniwala sa sinabi mo. Sandali. Paano mo nasabing aswang si Salve? May ebidensya ka ba? Nakita mo ba na naging aswang siya? Wala po siyang ebidensya. Kaya nga po sinabi ko sa kanya, natigilan na po niya ang pag-iisip na aswang po si Aling Salve. Sa ngayon wala pa po akong ebidensya pero malay nyo, isang araw ay mapatunayan ko na tama ang hinala ko na si Aling Salve ay isang aswang. At sana kapag nangyari yon, ay hindi pa uli ang lahat at sana hindi kayo magsisi kung bakit hindi kaagad kayo naniwala sa akin. Masama ang loob na umalis si Mara. Hinayaan ko na lang siya at napailing ako. Mang Vicente, pasensya ka na po sa mga sinabi ni Mara. Simula po kasi nang lokohin siya ng lalaking papakasalan niya dapat. Yun, nawalan na po siya ng tiwala sa maraming tao. Kapag may napapansin siyang konting mali o kakaiba sa isang tao kung ano-ano na kagad ang iniisip niya. Ang gusto kong malaman ay kung bakit naisip ni Mara na aswang si Salve. Nung unang beses po kasi kaming nagronda, nakita po namin si Aling Salve na nasa labas at mag-isa lang. Madaling araw po nun Kung di po ako nagkakamali, mga 3:00 o 4:00 po na madaling araw. Doon po naisip ni Mara na baka si Aling Salve ang aswang. Lalo na at dayo lang po to sa baryo natin. Bakit daw nasa labas si Salve ng ganong oras? Tinanong niyo ba? Sabi ho niya, nawawala daw po ang pusa niya, tinahanap niya. Parang nagalit pa nga po sa amin si Aling Salve kasi naabala daw po namin ang paghahanap niya sa pusa niya. Nang dahil daw po sa amin ni Mara, baka nakalayo na po yung pusa niya at hindi niya na yun mahahanap. Sa pagkakaalam ko, walang pusang inaalagaan si Salve. Talaga po? Sigurado po kayo? Pero yung po sinabi niya sa amin nung nakita namin siya Hindi rin pala ako sigurado. Baka kasi nitong mga nakaraang araw ay nag-alaga ng pusa si Salve nang hindi ko nalalaman. Pero tama ka rin naman. Hindi dapat agad maginala si Mara na aswang si Salve, lalo na't yun lang ang basihan niya. Napakabuting tao kasi talaga ni Salve at sa tagal ko naging manunugis ay wala akong nakita o nakilalang aswang na tumutulong sa mga nangangailangan. Lahat ng aswang na nakakaengkwentro ko ay banta sa buhay ng mga tao. Yan nga din po ang sinabi ko sa kanya Pero kilala ko po ang kapatid ko. Gagawa talaga siya ng paraan para malaman niya kung totoo o hindi ang hinala niya. Natatakot po ako na baka guluhin niya si Aling Salve isang araw. Matapos naming mag-usap ni Mang Vicente ay nagpaalam na siya. Hinanap ko si Mara kay Toto pero ayon kay Toto ay hindi niya alam kung saan nagpunta ang kapatid ko. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay muling nagpunta si Mang Vicente sa bahay namin. Nang oras na yon ay naghahanda na si Toto ng aming hapunan. Tama-tama pala ang punta mo rito, Mang Vicente. Magluluto na si Toto ng hapunan. Dito na po kayo kumain. Sabihin mo kagad kay Toto na huwag na siya magluto. Ho? Bakit ho? Bakit po, Mang Vicente? Manlilibre ka po ba ng hapunan sa bayan? Ayos! Hindi na ako mapapagod sa pagluluto. Pero pwede po bang
Sa isang steakhouse tayo kumain. Namimiss ko na po kasi kumain ng steak eh. Steak? Abay, siraulo ka ba't kumakain ka ng steak? Hindi natusok yung lalamunan mo. Hindi po steak. Steak. Capital S-E-A-K. Steak. Yung pong karne ng baka. Naku, masarap po yun. Ah, ganun ba? Akala ko kasi steak ng barbecue. Hindi ko kasi alam yung steak na sinasabi mo. Toto, tama ka na nga. Hindi pa nga natin alam kung malilibre ba si Mang Vicente. Ang dami mo na kaagad sinasabi. Ay nako, ewan ko sa'yo. Hindi ako manlilibre ng hapunan. Kasi wala naman akong pera, alam niyo yan. Pero may isang tao ang gustong saluhan natin siya sa hapunan. Ho? Sino po? Si Salve. Talaga? O sige po, ngayon na po ba tayo pupunta? Tara na! Uy. Bakit ang bilis mong pumayag? Siyempre, libreng dinner yun, no? Saka gusto ko rin makapasok sa bahay ni Aling Salve. Ngayon na po ba tayo aalis, Mang Vicente? At sabi ni Salve, ay alas 7 tayo pumunta sa bahay niya. Pwede namang doon na tayo magkita-kita mamaya. Sige po, pakisabi po kay Aling Salve ay pupunta kami. Pero bakit po kami iniimbitahan ni Aling Salve na magapunan sa bahay niya? Meron po bang okasyon? Ang sabi niya kasi, ay gusto niya kayong mas makilala dahil sa kabayanihan na ginagawa ninyo para sa aming lahat. Saka nabanggit ko kasi sa kanya ang hinala ni Mara. Ayun, tinawanan lang niya. Siguro gusto rin niyang makilala niya siya para mawala na yung iniisip ni Mara tungkol sa kanya. O paano? Uuwi na ako. Yan lang naman ang ipinunta ko rito. Pagkaalis ni Mang Vicente, ay tumingin ako kay Mara. Nakangiti siya na para bang may isang bagay siyang napagtagumpayan. Nakita mo na ang ginawa mo, ha? Nakita mo na. Nang dahil sa pag-iisip mo na masama kay Aling Salve, ay kinailangan pa niya tayong imbitahan sa bahay niya para lang patunayan na mali ka sa iniisip mo tungkol sa kanya. Ay nako, ewan ko sa'yo Mara. Maganda nga yun eh. Para mapasok ko ang bahay niya. Doon ko sisimulan ang investigasyon ko. Mara, kung ano man yung binabalak mo, wag mo nang gawin. Nako, wag mo nang ituloy yan. Sinasayang mo lang ang oras mo dahil sigurado ko na wala kang makikitang kung ano uron na magpapatunay na aswang nga si Aling Salve. Teka, sandali nga. Sino ba yung Aling Salve na pinag-uusapan nyo? Wag mo nang alamin. Basta Mara, sa oras na gumawa ka ron ng hindi maganda, pauuwiin na kita sa bahay natin, sige ka. Mas mabuti pa na ako na lang ang mag-isang tumugis dun sa aswang kaysa may kasama ako na hindi marunong sumunod sa akin. At bakit ko kailangan sumunod sa'yo, kuya? Wala namang leader sa atin, di ba? Hindi ba ang usapan natin ay malaya tayong gawin ang gusto natin? Pero ang usapan din natin ay hindi dapat nakakaapekto sa mission natin ang gagawin ng isa't isa. Pagsasayang kasi ng oras siyang gagawin mo eh. Mauuwi lang sa wala ang gagawin mo dahil hindi nga aswang si Aling Salve. Isa pa, paano kung kumalat yung inala mo? Tapos ay may maniwala sa'yo? Eh di may tao ka pang pinahamak. Di ka na naawa dun sa tao na tumutulong lang tapos pag-iisipan mo pa ng masama. Ay nako. Alam mo kuya, ang dami mo na kagad sinabi. Ang mabuti pa maliligo na ako. Ang gusto ko kasi ay fresh ako mamaya sa pa-dinner ni Aling Salve. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Mara bago siya pumasok sa kwarto niya para kumuha ng damit. May kaba akong naramdaman dahil kilala ko si Mara. Masyado siyang mapusok at kapag meron siyang gustong gawin, ay gagawin niya talaga ang lahat kahit paanong gawin kong pagtutol. Ilang minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi ay nasa bahay na kami ni Aling Salve. Masasabi ko na talagang mayaman siya dahil mamahalin ang mga gamit niya. Nang dalhin niya kami sa dining room, ay maraming pagkain ang nakahain sa mahabang lamesa. Wow! Ang dami pagkain! Birthday niyo po ba, Aling Salve? Hindi. Para kasi sa akin, ay espesyal ang hapunan na ito. Dahil makakasalo ko ang mga bayani ng baryong ito. Hindi pirong manunugis ng aswang. Kaya, nararapat lamang na paghandaan ko sila ng isang masarap na hapunan. Sige na, maupo na kayo para makakain na kayo.
Nagkanya-kanya na kami ng upo at maya-maya lang ay nagsimula na kaming kumain. Napansin ko na hindi kumakain si Mara at matama niyang tinitignan ang pagkain na nasa plato niya. Huwag kang mag-alala, Mara. Hindi karne ng tao ang ginamit ko sa mga pagkaing niluto ko para sa inyo. Naku, pasensya ka na po. Mapili po talaga ng pagkain ng kapatid ko eh. Pero di naman po niya iniisip na karne ng tao tong mga nakahain. Ano? At kailan pa nagmapili sa pagkain si Mara? Kahit nga kanin na sinabawan ng kape, kinakain yan eh. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang sumasabat kapag hindi ka kasama sa usapan? Sorry naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Pasensya na, nagbibiro lang ako. Sinabi kasi sa akin ni Mang Vicente na pinaghihinalaan daw ako ni Mara na isa kong aswang. Mukhang hindi yata maganda ang biro ko. Pasensya ka na, Mara. Pero seryoso ako. Hindi karne ng tao ang niluto ko. Kahit tignan mo pa na mabuti ang mga yan, ay malalaman mong manok at baboy ang mga yan. Sa totoo lang, natawa ko nang malaman ko na pinaghihinalaan mo kong isang aswang. Pasensya ka na rin po. May mga bagay kasi ako nakikita sa'yo. Para mapaghinalaan ka ng ganun. Naiintindihan ko. Siguro ay ganyan talaga mag-isip ang mga manunugis at hindi kita masisisi. Pero para sagutin ang hinala mo, hindi ako isang aswang. Gaya nyo, ay isa lang akong normal na tao na gusto ng tahimik na buhay. Pero mayaman ka. Bakit mo piniling manirahan sa isang simpleng baryo? Isa pa, nang nalaman mo na may aswang dito, ay bakit hindi ka nalang umalis? Sa dami ng pera mo, sigurado ako na may kakayahan kang gawin yon, tama? Tama ka. Madali nga para sa akin na umalis dito dahil sa kaguluhang nangyayari dito ngayon. Pero, naranasan mo na bang mapamahal sa isang lugar? At umabot ka na sa puntong hindi mo kayang umalis sa lugar na yon kahit pa may nangyayaring hindi maganda. Ganon ang nararanasan ko ngayon. Mahal ko ang baryong ito dahil napakabait na mga tao rito. Hindi sila nakikialam sa buhay ng iba at dito ko rin natagpuan ang katahimikan at kapayapaan ng isip na hindi ko nahanap sa syudad. Siguro naman ay nasagot ko na ang gumugulo dyan sa isip mo, Mara. Hindi ako aswang at hindi ako gagawa ng bagay na ikakapahamak ng mga tao rito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa aming lahat. Nakatingin ng diretsyo si Mara kay Aling Salve na para bang inaalam ng kapatid ko kung totoo ang sinabi ni Aling Salve. Makalipas ang ilang sandali ay ngumiti si Mara. Naniniwala ako sa mga sinabi mo, Aling Salve. At humihingi ako ng tawad kung inisip ko na isa kang aswang. Tama ka sa sinabi mo na karamihan sa mga manunugis ay kagaya kong mag-isip. Paghihinalaan namin ang sa tingin namin ay kahinahinala. Pero naramdaman ko ang sinseridad sa sinabi mo kanina. Pasensya ka na po talaga. Walang problema. Isa rin talaga sa dahilan kung bakit ko kayo inimbitahan dito ay para mapag-usapan natin ang bagay na yan. At masaya ko na naresolba kagad natin ang problema bago pa yun lumaki. Salamat po. Nakakahiya talaga na pinaghinalaan ko po kayong isang aswang. Huwag mo nang isipin yon. Kumain na tayo. At marami pa tayong uubusin na pagkain. Aling Salve, sandali. Saan po ang CR dito? Nasa labas ang banyo ko. Lumabas ka dyan sa may pinto sa likod at paglabas mo ay makikita mo na ang banyo. Excuse me lang po. Kailangan ko po talagang gumamit ng banyo. Babalik din po kaagad ako. Umalis si Mara sa dining room at duda ko na sa banyo talaga siya pupunta. Pero hindi ko ipinahalata sa mga naroon na alam ko ang gagawin ng kapatid ko. Sa tagal na kasi naming magkasama, ay kayang-kaya kong basahin ang nasa utak niya kahit hindi siya magsalita. Makalipas ang ilang minuto, ay wala pa rin si Mara at doon na ako nagdesisyon na alamin kung ano ang ginagawa niya at kung saan talaga siya nagpunta. Parang ang tagal yata ni Mara. Kanina pa siyang nasa banyo. Ano po kasi, bago kami umalis, sumasakit na po talaga ang tiyan niya. Ha?
Wala naman sinabi si Mara na masakit ang tiyan niya. Okay na okay pa nga siya bago tayo umalis kanina eh. Sa akin niya lang sinabi at hindi sa'yo, kaya hindi mo alam. Kau talaga, ang hilig mong makisali sa usapan. Ang mabuti pa siguro ay sundan ko si Mara. Dahil baka kung ano na nangyari sa kanya. Wag na ho. Ako na lang po pupunta sa likod. Excuse me po. Mabilis akong tumayo at lumabas ako ng dining room. Pagdating ko sa likod ng bahay ni Aling Salve, ay agad kong nakita ang banyo. Kumatok ako sa pinto, pero walang sumagot mula sa loob. Nang itulak ko ang pinto, ay bumukas yun at doon ko na lamang wala doon si Mara. Sinasabi ko na nga be, may iba kang pinaplano. Napakatigas talaga ng ulo mo, Mara. Umikot ako sa gilid ng bahay at napansin ko ang nakabukas na bintana. Sumilip ako roon at nalaman kong kwarto yon at sigurado ko na kwarto yon ni Aling Salve. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko ron si Mara na abala sa paghahalughog sa drawer. Mara! Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Kuya, Halika na rito! Lumabas ka na dyan! ayoko. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakasigurong hindi nga talaga aswang si Aling Salve. Sinabi na lumabas ka na dyan eh! Kuya mo pa rin ako at dapat ay marunong kang sumunod sa akin. Hindi na ako bata para diktahan mo. May sarili na akong pag-iisip. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Ikaw ang umalis na dito. Sige na, bumalik ka na doon. Talaga sinusubukan mo ako ha? Bibilangan kita ng 3. Kapag hindi ka pa lumabas dyan, hihilahin kitang palabas. Sige ka! 1, 2, 3. O ayan, tinulungan na kita magbilang. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko ha? Sa takot ko na mahuli si Mara ni Aling Salve, ay sumampa ako sa bintana at pumasok ako sa kwarto. Malalaki ang mga akbang na lumapit ako sa aking kapatid at hinawakan ko siya sa braso. Hinila ko siya pero hindi siya nagpatinag. Ano ba, bitiwan mo ako, kuya? Bakit ba hindi mo na lang ako pabayaan sa ginagawa ko? Para na naman to sa atin ah. Para malaman na natin ang totoo. Hindi pa ba sapat sa'yo ang paliwanag ni Aling Salve? Umalis na tayo rito at baka mahuli pa niya tayo. Aalis lang ako kapag nakakuha na ako ng sagot sa mga tanong sa utak ko. Ikaw ang umalis dito. Alam mo, para kang bata eh. Padalos-dalos ka kung kumilos. Hindi ako padalos-dalos kumilos. Kung alam mo lang, kung paano ako nagpaplano na makapasok sa bahay na to. Kaya nang imbitahan tayo ni Aling Salve, ay sinabi ko sa sarili ko na ngayon ko nagagawin ang plano ko. Ano ba kuya? Sinabi ng bitiwan mo ko eh. Mas sumigpit ang kapit ko sa braso ni Mara. Pilit ko siyang hinila, pero nanlaban siya. Hanggang sa malakas niya akong itinulak. Kumawala ang kamay ko sa kanya at natumba ko. Tumama ang likod ko sa kama at lumikhayo ng tunog nang umusog ang kama. Nahihintakutang nagkatinginan kami ni Mara. Sigurado ko na sa lakas ng tunog na yon ay narinig yun ni Aling Salve. Mabilis akong tumayo para sapilitang ilabas si Mara sa kwarto. Pero nang hahawakan ko pa lang si Mara sa braso, ay biglang bumukas ang pinto. Nanlamig ako nang bumulaga sa amin ang nagtatakang si Aling Salve. Dumating na rin sina Mang Vicente at Toto. Mara! Nico! Abay, ano ginagawa niyo rito? Ano po kasi, hindi ko rin po alam. Anong ibig sabihin nito? Ha, Mara? Ang sabi mo ay sa banyo ka pupunta. At ikaw naman, Nico, ang sabi mo ay susundan mo si Mara. Dahilan niyo lang ba yun? Para pasukin ang kwarto ko? Naghahanap ba kayo ng ebidensya na isa akong aswang? Tama ka, Aling Salve. Naghahanap nga ako ng ebidensya para mapatunayan kung aswang ka. Kung ganon, hindi totoong naniniwala ka sa paliwanag ko kanina? Pasensya ka na. Pero ako kasi ang klase ng tao na hindi agad naniniwala sa sinasabi ng isang tao, lalo na at hindi ko kilala. Para kasi akong pulis o investigador. Mas naniniwala ako sa mga ebidensya. Aling Salve, ang totoo niyan susundan ko lang talaga si Mare. Pero wala siya sa banyo nang pumunta ako ron. At dito ko siya nakita. Alam kong masyado mapusok ang kapatid ko pero sana, patawarin niyo na po siya. Patawarin? Paano ko mapapatawad ang isang tao na hinahalughog ang kwarto ko nang hindi ko alam? Siyempre,
hindi ka papayag na magalugog ako rito. Siyempre, hindi ka papayag na magalugog ako rito kung magpapaalam pa ako sa'yo, di ba? Mara, tama na. Ikaw nga, sorry po. Mara, ano ba? Tama na. Ikaw na nga itong nakagawa ng mali. Ikaw pa ang may ganang maging pilosopo. Sige, ipagpatuloy mo ang paghahalugog sa kwarto ko. Gusto mo, pati buong bahay ko ay halugugin mo na rin. Pero sa oras na wala kang makitang ebidensya na isa kong aswang, ay gusto kong humingi ka sa akin ng tawad sa harapan ng maraming tao. Okay, thank you. Kasi pumapayag kang halugugin ko ang buong bahay mo. Mara, ano ba? Ano ka ba rin, kuya? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Aling Salve? May permiso niya na ang paghahalugog ko sa bahay niya. Hindi, umuwi na tayo. Nakakaya ng ginagawa mo. Aling Salve, pasensya na po talaga kayo. At maraming salamat po sa masarap na hapunan. Maigpit kong hinawakan ang braso ni Mara at hinila ko siya palabas ng bahay ni Aling Salve. Nagpumiglas siya pero hindi ko siya binitiwan. Nang nakauwi na kami ay saka ko lang siya pinakawalan. Ang higpit mo naman makahawak. Dati ka ba tuko? Ang sakit tuloy ng braso ko. Pwede mo naman kasi akong pakiusapan. Hindi yung ang akala mo eh. Sako ako ng basura kung hilahin mo. Ikaw? Ha? Mapapakiusapan? Kahit kailan, hindi ka napakiusapan, Mara. Saka hindi ka ba talaga nag-iisip, ha? Nakakahiya yung ginawa mo. At bakit ako mahihiya, Aber? Kung ginagawa ko yon para matapos na ang problema ng baryo natin. Iba ang ginawa mo eh. Dinagdagan mo ang problema natin. Bakit ba kasi hindi mo matanggap na hindi talaga aswang si Aling Salve? Ganyan na ba talaga kataas ang pride mo at kahit alam mong mali ka, ay pinipilit mo pa rin na tama ka? Mataas naman talaga ang pride ko eh. Tama ka dyan, kuya. Pero iba talaga ang pakiramdam ko kay Aling Salve. Malakas talaga ang kutob ko. Na isa siyang aswang. Sige, tatanungin kita. May nakita ka bang ebidensya sa kwarto niya na magpapatunay ng sinasabi mo na yan? Wala. Pero kung hindi ka siguro umiksena, malamang may nakita na ako. Yun na ang huling beses na gagawin mo yun, Mara. Dahil kapag inulit mo pa yun, ay papauwi na talaga kita sa atin. Mas mabuti pang mag-isa akong humarap doon sa aswang eh, kaysa meron akong kasama pero hindi naman marunong makinig sa akin. Inirapan ako ni Mara at sumimangot siya. Tumigil na akong kausapin siya dahil baka kung ano pang masakit na salita ang masabi ko. Naghanda na lang ako sa pagtugi sa aswang para sa gabing yon habang iniisip ko kung paano kaming hihingi ng tawad kay Aling Salve. Nang gabing yon, wala kaming imika ni Mara habang naglalakad. Masama pa rin kasi ang loob ko dahil sa ginawa niya. Hanggang sa isang malakas na sigaw ng babae ang aming narinig. Sigurado ko na galing yun sa bahay ni Aling Salve. Kaya agad kaming tumakbo ni Mara papunta doon. Mas lalo akong kinabahan nang nakita naming nakabukas ang pinto ng bahay ni Aling Salve. Pagpasok namin ay nakahandusay sa sahig ang dugoang si Aling Salve. Walang tigil ang pagsigaw niya. Napansin ko na nagmumula ang dugo sa mahabang sugat sa kanyang braso na sa unang tingin ay alam ko nakalmot ng isang aswang. Takot na tumayo si Aling Salve sabay lapit sa amin. Tulungan niyo ako! Pinasok ako ng aswang! Tulungan niyo ako! Nasaan po siya? Hindi ko alam. Nang sumigaw ako ay bigla siyang umalis. Siguro natakot siya dahil alam niyang darating kayo. Kuya, pupuntahan ko muna si Mang Vicente at baka meron siyang kilalang albularyo na pwedeng gumamot kay Aling Salve. Mabuti pa nga. Sige, bilisan mo. Pagkaalis ni Mara ay hinubad ko ang aking damit at yun ang inilapat ko sa sugat ni Aling Salve para kahit papano ay huminto ang pagdurugo noon. Nanginginig siya sa labis na takot. Natatakot ako, Nico. Tama nga ang sinabi ko sa inyo noon na baka dumating ang pagkakataon na hindi na lang bata ang kukunin ng aswang. Baka balikan niya ako rito. Ayoko pang mamatay, Nico. Ayoko pa. Kami po ang bahala sa inyo, Aling Salve. Hindi po kami papayag ni Mara na patayin kayo ng hayop na aswang na yun. Maya-maya pa ay dumating na sina Mara at Mang Vicente kasama ang isang albularyo.
Agad nitong nilinisan at nilagyan ng gamot ang sugat ni Aling Salve. Nilagyan din yon ng benda upang hindi ma-expose sa dumi ang sugat. Bago namin iniwan si Aling Salve, ay nangako kami sa kanya na magbabantay kami sa labas ng bahay niya hanggang umaga. Nang nasa labas na kami, ay umalis na ang albularyo at pailalim kong tinignan si Mara. Nahihiya siyang nag-iwas ng tingin dahil ramdam kong alam niya ang ibig kong sabihin. Anong masasabi mo ngayon? Na si Aling Salve na mismo ang inatake ng aswang, ha Mara? Oo na, mali na ako kumali. Hindi nga siya aswang. Pero at least, di ba? Marunong akong umamin ng pagkakamali ko. At kailangan mo ring humingi ng sorry kay Aling Salve bukas. Kailangan ko pa bang gawin yun? Aba, syempre. May kasalanan ka sa kanya. Kaya dapat kang mag-sorry sa tao. Hindi na nagsalita si Mara at nagbantay kami ron hanggang umaga. Dahil sa matinding buyat, ay maghapon kaming tulog ng kapatid ko. Hapon na nang magising kami at sinamahan ko si Mara para magpunta kay Aling Salve. Maraming salamat pala sa pagtulong niyo sa akin kagabi. Hindi ko alam kung paano ako makababawi sa inyong magkapatid. Huwag niyo na pong isipin ang bumawi sa amin. Ang importante po ay ligtas at buhay po kayo. Aling Salve, humihingi po ako ng sorry kasi pinaginalaan kitang aswang. Saka sorry din po kung nagalugog po ako rito sa kwarto nyo nang di po ako nagpapaalam sa inyo. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi ko na po yun uulitin. Pinapatawad na kita. Saka kung meron mang magandang nangyari sa pag-atake sa akin ng aswang, ay yun na yung napatunayan ko sa inyo na hindi talaga ako ang aswang na namiminsala sa baryong ito. Tama po kayo. Pero wag po kayo mag-alala dahil mamayang gabi ay magbabantay pa rin kami sa labas ng bahay nyo para hindi po kayo matakot. Nako, hindi na kailangan. Nakakahiya na sa inyong dalawa dahil masyado na ako nakakaabala sa inyo. Alam ko rin kasi na kailangan nyo magronda. Mas kailangan ng ibang tao ang tulong nyo kaysa sa akin. Sigurado po ba kayo, Aling Salve? Oo naman, sigurado ako. Saka may mga taong pupunta rito mamaya para lagyan ng maayos na kandado ang mga pinto at bintana ko nang sa ganon ay hindi na magawang makapasok dito ng hayop na aswang na yon. Huwag nyo na akong intindihan. Gawin nyo ang mas importanteng bagay. Kung yan po ang gusto nyo, ay yan po ang gagawin namin. Kuya, pwede bang umuwi na tayo? Nagugutom na kasi ako eh. Magpaluto tayo ng merienda kay Toto. Nagpaalam na kami kay Aling Salve at pagdating sa bahay ay biglang nagbago ang isip ni Mara. Aniya, mas gusto niyang kumain sa labas kaya nagpunta kami sa bayan kasama si Toto. Pagdating sa bayan ay kumain kami sa isang kilalang fast food. Matapos kumain ay sinamahan namin si Mara na mag-ikot sa palengke at nagtaka ko nang pinilit niyang bilhin sa isang tindahan ng damit ang isang manikin para sa damit ng bata. Pati yung damit na suot ng manikin ay binili niya rin. Aanin mo ba ang batang manikin na yan? Minsan talaga hindi ko na maintindihan ang trip mo sa buhay. Basta, malalaman mo rin kung saan ko ito gagamitin. Pero sa ngayon, ay hayaan mo muna ako sa diskarte ko, pwede ba? Huwag ka na lang munang magtanong sa akin. Diskarte saan? Basta, ang kulit mo naman kuya eh. Kasasabi ko lang na huwag ka munang magtanong. Siguraduhin mo lang na hindi ka lokohan yan, ha? Ngumiti lang si Mara. At hindi na ako nag-usisa. Ipinagdasal ko na kung saan man gagamitin ni Mara ang manikin, ay hindi siya ipapahamak nun. Pagsapit ng gabi, ay naghanda na kami ni Mara para sa pagroronda. Umasa ako na sa gabing yun, ay makakaharap na namin ng aswang at malalaman na namin kung nasaan ng mga batang nawawala o kung buhay pa sila. Paalis na sana kami nang nakita ko si Mara na nakaupo sa sofa. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Tumayo ka na at aalis na tayo. Anong oras na oh? Ikaw na lang muna magronda ngayon kuya. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Ano? Masama ang pakiramdam o tinatamad ka lang? Ako? Tatama rin naman hugis ng aswang? Kuya, masama talaga ang pakiramdam ko. Ang bigat ng pakiramdam ko na para bang kapag napagod ako ay magkakaroon ako ng lagnat. Sige ka,
Kapag nagkalagnat ako, baka ilang gabi kitang hindi masamahan sa pagroronda. O sige. Ako na muna maghanap sa aswang ngayong gabi. Magpahinga ka na lang muna rito at uminom ka na ng gamot para maagapan mo yan. Sige kuya, mag-iingat ka ha. Bukas na lang kita sasamahan kasi kailangan ko talaga magpahinga ngayon eh. At yun na nga, mag-isa akong lumabas ng gabing yun. Tahimik ang paligid at tila hindi ko naman makikita ang aswang. Nang napadaan ako sa bahay ni Mang Vicente, ay saktong lumabas si Mang Vicente. Pagkakita niya sa akin, ay agad siyang lumapit. Oh, bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Mara? Masama po ang pakiramdam eh. Kaya pinagpahinga ko na lang. Hindi nakapagtatakang nagkasakit ng kapatid mo. Ilang gabi na rin kasi kayong nagroronda at palagi kayong puyat. Kaya nga po eh, pero ayos lang. Ang importante po ay nagagawa po namin ang tungkulin namin. Pero sana, mapatay na namin yung aswang. Mukhang napakagaling niya kasing magtago eh. Sinabi mo pa, talagang alam ng hayop na yon na nandito kayo, kaya naging maingat siya sa galaw niya. Pero maganda rin na simula nang dumating kayo rito ni Mara, ay hindi na nadagdagan ang mga batang nawawala. Kailangan pa rin po namin maghanap at mapatay yung aswang. Para kung sakaling aalis kami rito, ay hindi na kayo mangangamba. Isa rin po kasi sa iniisip ko na kaya hindi umaatake yung aswang, ay gusto niyang isipin natin na ligtas na kayo rito. Tapos kapag umalis na kami ni Mara, ay saka lang siya ulit aatake. Sabagay, may punto yung sinabi mo. Kaya sana, ay matapos nyo na ni Mara ang misyon nyo dito. Hindi na pala kita aabalain at alam kong may importante ka pang gagawin. Mag-iingat ka sana, Nico. Maraming salamat po. Itinuloy ko na nga ang pagroronda. Matapos kong maikot ang buong baryo, ay nagpunta ako sa gubat. Naging mas maingat ang kilos ko at tinalasan ko ang aking pakiramdam. Pero makalipas ang ilang oras, ay hindi ko pa rin talaga nahanap ang aswang. Bandang 2:00 ng madaling araw, nang nagdesisyon akong umuwi para i-check si Mara kung okay lang siya. Alam ko kasi na kapag may sakit ang kapatid ko, ay talagang nangihina siya kahit lagnat lang. Ngunit pag uwi ko sa bahay, ay nagulat ako dahil hindi lang sila Mara at Toto ang naroon, kundi meron din doong 5 bata, 2 babae at 3 lalaki. Sino yung mga batang yan? Sila yung mga batang nawawala kuya. Yung kinuha ng aswang na wakwak. Ano? Paano mo silang nailigtas? Saan mo sila nakita? Naalala mo ba? Yung batang manikin na binili ko kanina sa palengke. Ginamit ko yung patibong sa wakwak. Inilagay ko yun sa labas at nagtago ko para hintayin yung aswang. Hindi ako nagkamali. Sorry. Naalala mo ba yung batang manikin na binili ko kanina sa palengke? Ginamit ko yung bilang patibong sa wakwak. Inilagay ko yun sa labas at nagtago ko para hintayin yung aswang. At hindi nga ako nagkamali dahil dumating ang aswang dahil lang akala niya ay totoong bata yung manikin. Nang malaman ng aswang na hindi yung totoong bata ay umalis siya at saka ko siya sinundan para malaman ko kung saan siya naglulungga. At sigurado akong magugulat ka kung saan ko nakitang nagpunta yung aswang. Saan? Saan pa? E di sa bahay ni Aling Salve. Ibig mong sabihin ay nasa bahay ni Aling Salve ang aswang? Aba, kailangan natin pumunta ron at baka kung anong gawin ng aswang kay Aling Salve. Ang hina mo naman pumikap kuya. Si Aling Salve. Siya ang aswang. Siya ang wakwak na kumuha sa mga batang to. Nakita ko sila sa bahay mismo ni Aling Salve. Ang totoo niyan ay hindi totoong masama ang pakiramdam ko. Alam ko kasi na hindi mo susuportahan ng plano ko eh. Kaya naisipan kong gumawa ng paraan para makakilos ako ng ako lang. Anak ng putya, kung ganun, tama ka sa mga inala mo? Si Aling Salve nga ang aswang? Nung inatake si Aling Salve ng aswang, ay doon ko napatunayan na siya talaga ang aswang. Kasi hindi naman talaga siya inatake ng aswang ng gabing yun. Siya ang kusang sumugat sa sarili niya para mawala ang hinala ko sa kanya. Nakita ko kasi yung isa niyang kamay. Yung mga daliri lang niya may dugo.
pero yung mismong kamay o palad niya ay wala. Ibig sabihin, yun ang ginamit niya para kalmutin ang isa niyang braso. Pero nagpunta tayo sa bahay ni Aling Salve at hindi natin nakita ang mga batang nawawala, di ba? Kung ganun, saan niya tinatago ang mga bata doon? Sa ilalim ng kama niya. Meron dong pinto na nagdala sa akin sa kulungan ng mga batang to. Nung sinundan ko kasi siya ron, hinintay ko siyang umalis. At nang umalis siya, ay saka ko pinasok ang bahay niya. Naghalughog talaga ako ron. Hanggang sa nakita ko nga ang pinto sa ilalim ng kama niya. Diyos ko. Mara, patawarin mo ako kung pinagdudahan kita. Patawad kung di ako naniwala sa mga sinabi mo nun. Huwag ka na mag-sorry, kuya. Naiintindihan ko kung bakit nahirapan ka maniwala sa akin. Kasi napakagaling magpanggap na mabuting tao si Aling Salve. Pero meron tayong isang problema, kuya. Ano yun? Sigurado ako na nakita ko ni Aling Salve habang tinatakas ko ang mga bata. Sigurado ako na anumang sandali ay pupunta siya rito para patayin tayo. Desperada na siya sa oras na to. At walang ibang nasa utak niya kundi ang mapatay tayo dahil hawak natin ang mga batang dinukot niya. At sa palagay ba niya ay papayag tayo na mamatay sa kamay niya? Toto, dalhin mo sa kwarto ko ang mga bata at huwag kayong lalabas. Ikaw na munang bahala sa kanila. Agad na tumalima si Toto at dinala niya sa kwarto ko ang mga bata. Naawa ako sa kanila dahil sobrang payat nila at baka sa mukha nila ang matinding takot. Nagdesisyon kami ni Mara na harapin si Aling Salve kesa hintayin namin siyang pumunta sa amin. Ngunit paglabas pa lang namin ng bahay ay nakatayo na kagad si Aling Salve sa labas at matalim ang mga mata niya. Nasaan ang mga bata? Ilabas niyo sila! Akin sila! At hindi niyo pwedeng kunin sa akin ang pagbabayari ko! Walang hiya ka, Aling Salve! Nilinlang mo kami lahat! Huwag mong binabago ang usapan! Ibalik niyo sa akin ang mga bata! Manigas ka dyan! Hindi kami baliw para ibalik sila sa kagaya mong aswang. At anong sinasabi mong pagmamayari mo sila? Huwag kang ang ilusyonada, bruwa ka! Hindi mo sila pagmamayari! Kailangan ko sila! Kailangan ko kumuha ng maraming bata dahil sila ang gagawin ko mga alagad. Ang mga kagaya nila ang nararapat na maging susunod kong alagad dahil mahihirapan kayong patayin sila. Sigurado ko na kung sila ang makakaharap ninyo ay magdadalawang isip kayong labanan sila dahil mga bata lang sila. Inubos na mga kagaya niyong manunugi sa mga dati kong alagad. Kaya ngayon ay muli akong bumubuo ng aking hukbo. At ang isang reyna ng mga aswang na kagaya ko ay hindi matatawag na reyna kung wala akong mga alagad at tagasunod. Wala kang puso, hayop ka. Pati mga batang walang kamalay-malay, isinama mo sa kasamaan mo. At bakit hindi? Wala kayong pakialam sa kung anong gusto kong gawin. Kayo-kayong mga manunugis ang tinik sa buhay ko. Kaya kung ayaw niyong mamatay, ay ibalik niyo na lang sa akin ang mga bata. Wala kaming dahilan para ibalik sila sa'yo. Kailangan mo muna kaming patayin bago mo sila makuha. Tama ka. Ang kamatayan niyo lang ang paraan para mapunta ulit sila sa akin. Kaya humanda kayong dalawa sa kamatayan niyo! Sa isang kisap mata ay nagpalit ng anyo si Aling Salve. Tinubuan siya ng malalaking pakpak sa likod at maihahalin tulad sa pakpak ng isang ibon. Naging malahalimaw ang itsura niya at isang nakakabingi at matinis na sigaw ang pinakawalan niya bago siya lumipad ng napakataas. Hoy! Bumaba ka rito! Lumabang ka ng patas! Napakadaya mo! Porkit nakakalipad ka! Gamitin natin siya ng baril! Binaril namin ni Mara ang wakwak. Pero sa dami ng balang pinaputok namin ay walang tumama sa kanya kahit na isa. Hanggang sa bumulusok pa ibaba ang wakwak papunta sa amin ni Mara. Umiwas kami at gumulong kami sa lupa. Mabilis na sinugod si Mara ng wakwak. Sasaksakin sana si Mara ng wakwak gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Pero agad na nahawakan ni Mara ang braso nito. Ikaw na babae ka! Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang mga bata! Papatayin kita!
Papatayin din kita! Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang mga bata sa pamilya nila! Agad akong kumilos at tinaga ko sa likod ang aswang. Hinampas niya ako ng pakpak niya at tumilapon ako palayo. Dinagit ng wakwak sa balikat si Mara, pero bago pa nito mailipad ng mataas si Mara, ay tinagana ng kapatid ko ang braso ng wakwak. Nabitiwan siya ng wakwak at bumagsak siya sa lupa. Mara, ayos ka lang ba? Medyo masakit lang ang balakan ko, pero ayos lang ako. Mara, yung wakwak! Inalerto ko si Mara dahil mabilis na sumusugod ang wakwak papunta sa kanya. Hindi umalis si Mara sa kinatatayuan niya at hinintay niyang makalapit ang wakwak. Nang malapit na ang wakwak, ay iniwasan niya ni Mara at malakas niyang tinaga ang isa nitong pakpak. Halos humiwalay na sa katawan ng wakwak ang isa nitong pakpak. Kaya, hindi na nito magawang makalipad. Hindi namin sinayang ang pagkakataon na yon. Walang tigil naming pinaputukan ng baril ang wakwak. Tinadtad namin siya ng bala hanggang sa walang buhay siyang bumagsak sa lupa. Nang lapitan namin si Aling Salve, ay doon namin na siguro na patay na siya. Sa pagkakataong yon, ay marami ng tao ang nasa labas hanggang sa dumating si Mang Vicente. Pinaputukan pa ng isa ni Mara sa ulo ang wakwak. Huy, tama na! Patay na nga eh! Lalong pang pinapatay! Eh, nakakainis kasi ang Aling Salve na yan eh! Talagang pinahirapan tayo ng sobra! Si Salve! Si Salve ang wakwak na yan! Opo, tama nga po talaga si Mara sa inala niya na si Aling Salve po ang aswang. Diyos ko, mabaging langit! Napakahirap naman paniwalaan yung sinasabi mo! Mahirap po talagang paniwalaan. Kasi, nagpadala po kayo sa peking kabutihan na pinapakita niya. Kaya sa susunod, ay wag po muna kayo magtitiwala sa isang tao. Kahit puros magaganda ang nakikita niyo sa kanya. Tatandaan ko yung sinabi mo, Mara. Pero maraming salamat sa inyong dalawa. Hindi talaga ako nagkamali na kayo ang nilapitan ko para tulungan kami. Pero nasaan ang mga batang kinuha ni Salve? Buhay pa ba sila? Buhay po 5 bata at nasa loob po sila ng bahay namin. Balak po palang gawing aswang ni Aling Salve ang mga bata. Kasi siya pala ang reyna ng mga aswang na naubusan daw po ng mga alagad ng dahil sa mga manunugis. Pero saka na po namin sasabihin sa inyo ang iba pang detalye. Kailangan po namin ng tulong nyo para ibalik ang mga bata sa pamilya nila. Tayo na ho. Bago tuluyang pumutok ang araw, ay nagawa naming ibalik ang mga bata sa kanilang pamilya. Walang pagsidlan ang saya sa puso ko dahil nagtagumpay na naman kami ng kapatid ko. Natalunin na naman ang isang aswang at iligtas ang mga bata. Nanatili pa kami ng ilang araw sa aming baryo bago kami nagdesisyon na umalis. Ang kotse ko ang ginamit namin ni Mara paalis habang si Toto naman ang nagmaneho sa kotse ni Mara. Mara, sorry nga pala ulit kung di kagad ako naniwala na si Aling Salve ang aswang ha. Simula ngayon, ay talagang maniniwala na ako sa lahat ng sasabihin mo. Okay lang yun, kuya. Pero sana sa susunod, ay wag ka kagad kumukontra sa akin. Lalo na alam mo namang iisa lang ang mission natin, di ba? Pero nakakatuwa kasi okay na ang mga tao sa baryo natin. At least, panatag na ngayon ang loob natin. At yun ay dahil sa'yo, Mara. Sa misyong yun kasi, ikaw ang may pinakamalaking ambag. Mula sa pagpaplano kung paano mo malalaman ang kinaroroonan ng aswang hanggang sa pagkakaligtas mo sa mga bata. Ikaw ang gumawa ng lahat ng yun. Sobrang pinagmamalaki kita, Mara. Ang sarap namang marinig niyan, kuya. Saan naman kaya ang susunod nating misyon? Susunod na misyon kagad? Ibig ban sabihin hindi ka na talaga hihinto sa pagiging manunugis? Hindi, no? Pero syempre, gusto ko rin na makapagpahinga tayo. Kaya sana, ay wala mo nang humingi ng tulong natin. Parang ang sarap kasi magpunta sa Boracay. Yung magre-relax-relax lang tayo at wala tayong iisipin ng mga aswang. Sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. Magbabakasyon tayo habang wala pang aswang na kailangan tugisin. Mas naging proud ako kay Mara dahil sa misyon namin sa sarili naming baryo. Ipinakita niya kasi
na hindi lang siya umaasa sa lakas ng katawan, kundi marunong din siyang gumamit ng talas ng isip. Itinuloy namin ang bakasyon namin matapos ang lahat ng nangyari, pero hindi pa rin kami huminto sa pagtulong sa mga taong ginagambala ng mga aswang. Patuloy kaming pumupunta sa mga lugar na nangangailangan ng tulong hanggang sa dumating ang panahon na wala nang lumalapit sa amin para humingi ng tulong. Doon na namin tuluyang isinantabi ang pagiging manunugis, pero pareho kaming nanatiling handa kung sakaling kailangan namin bumalik sa dati naming gawain. Makalipas ang ilang taon, pareho na kaming nagkaroon ng sariling pamilya ni Mara, pero hindi nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa at naging mas matibay pa ang samahan namin bilang magkapatid. Natutunan kong magtiwala sa kanya dahil sa lahat ng tao, si Mara ang hindi mag-iisip ng bagay na ikakapahamak ko, at sigurado ko na kung nasaan man ngayon ang mga magulang namin ay masaya sila at ipinagmamalaki nila kaming dalawa ng aking kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, at sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagtangkilik at pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana po bago matapos ang video at sa mga bago po sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo at pindutin niyo na rin po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At sana po mag-iwan na rin po kayo ng comment. At paalala lang, mag-ingat po kayo sa mga tao na nagnanakaw ng aking channel. Huwag po nating tangkilikin sila. Muli, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, mga idol.